What is up mga bossing? Good day sa inyong lahat at nandito na naman tayo, vlog ni Kosa. Another update po sa ating ATR 160 and a few advice na rin po para sa mga owner and sa mga future owner ng ATR 160 dahil malapit na po dumating ata ang April batch. At sa mga nagpa-reserves, congrats na po sa inyo agad. And let's start the vlog mga bossing. First of all, shoutout muna natin yung mga tropa natin dyan na mabibilis mag-comment at manood ng aking vlog. Shoutout sa inyo mga bossing. And before we start, don't forget to subscribe, like, share, and comment mo na din yung mga feedback mo dito sa ATR 160. Let's start! February 14 nung nakuha ko tong QJ Motor ATR 160 Adventure Scooter from Bristol Motorcycle Caloocan. At gaya ng ibang vlogger, na-excite din ako sa specs nito kaya bumili ako ng cash. So 159,900 pesos ang pagkakabili ko dito as cash, and then after 2 weeks nakuha ko na kagad yung ORCR and documents nito. So waiting na lang ako up to now para sa plaka. Napupuntahan ko din doon sa mismong branch ng Bristol Motorcycle Caloocan. Fast forward, 2 months na po sa akin si ATR 160 na to, and naibigay ko na siya sa DRT, sa lubak-lubak, sa rough road at sa mga pataas na part sa DRT, pati sa Dinggalan at sa Gabaldon. Masasabi ko na gamit ko yung mga special features na itong scooter na to. Lalo na yung kanyang inverted front suspension, version 2 rim set, na tubeless tires din, and napakagandang gulong na CST dual sport tire. Idagdag mo pa dito yung phone mirroring and GPS ng motor na to, which is pwede mo i-connect talaga yung cellphone mo sa kanya para mag Google Maps ka din, or pwede mo rin gamitin yung built-in GPS niya. Download ka lang ng application na Carbit Ride. Isa pa sa pinakamagandang features na ito na gamit ko lagi is yung handbrake. Dahil dito sa bahay namin, yung kalsada is paahon. So, pwede ko nang i-park any position yung motor ko dahil nga may handbrake ito. Isa pa, yung adjustable brake lever netong ATR 160. Then, in terms of brake naman, yun ang malupit dito, dual ABS or dual channel ABS na po itong ATR 160 na to with TCS na din, 'di ba? So talagang medyo malupit siya at may laban talaga sa mga scooter na available sa market. So by the way, dahil nga maganda ang specs na itong scooter na to, may mga kaakibat din naman tong mga cons dahil nga unique ang mga parts na itong motor na to. Unang-una sa listahan na unique at napakagandang upgrades dito sa scooter na to is yung inverted front suspension, version 2 rim set na kagad siya, and yung 14 amps rate na battery nito. Plus, kasama na rin natin yung projector na headlight. Imagine niyo, itong scooter lang ata na to ang naka-inverted front suspension pagkabili mo sa kanya, aside doon sa ADX ng Bristol. So, dalawa lang sila naka-inverted na front suspension. Tapos, projector na ang headlight nitong ATR 160. So, panalo ka na agad doon pagbili mo, 4 na projector na agad yung headlight ng scooter mo. Siya lang ang ganong scooter. So, medyo talagang makabuluhan ang upgrades na nilagay dito sa ATR 160 na to. Ngayon, ang ultimate questions ng mga tropa at bossing natin sa comment section dun sa mga vlog ko regarding dito sa ATR 160. Dahil nga so sobrang ganda ng specs at features, lahat sila naiintriga. Maganda nga, galing naman sa China. Maganda nga ang specs, pero reliable bang makina? Maganda ang features niya at maganda ang pagkakasetup, upgraded na. Ang tanong, may mabibilang bang parts pag nasira? Ang ultimate question sa mga bossing ko sa motor na to ay, kamusta kaya ang reliability nito, durability nito, may parts bang available dito sa atin or sa Pilipinas? So bago natin sagutin yung mga tanong na yan, dito muna tayo sa discrimination of brands. So alam naman na natin kapag sinabing China bike or gawa sa China, lahat tayo umiikot na yung ulo at gusto nang laitin yung may-ari ng motor or yung mismong brand itself para sabihin natin na stereotyping tayo na wala yan, pangit makina yan, China yan eh. Knowing na yung ginagamit natin yung mga gamit sa bahay is most of them galing sa China.
Again, ayoko na magbanggit ng mga brands pero try nyo silipin yung mga earphone nyo, headphone nyo, cellphone nyo, microwave nyo, yan, sapatos nyo, may ibang mga damit din, sombrero, lalo na yung mga sikat na mga shoes, na sport shoes, di ba? So, of course, wag ka magugulat kung makikita mo na made from China dahil alam naman natin na panalong-panalo ang labor sa China at napakababa ng rate nila. Kaya doon kalimitan nagpapamanufacture or nagpapagawa ng ibang mga parts. And alam nyo ba na may collaboration si Harley Davidson and MV Agusta kay QJ Motor? Imagine niyo guys, sa previous vlog ko nga sinabi ko yun, kung nagtiwala si Harley Davidson and si MV Agusta kay QJ Motor, syempre magtitiwala din ako. Again, when it comes to specs and features, wala tayong question dito kay ATR 160 from QJ Motor kasi as in top of the line talaga yung specs nito and features. Halos similar sa ADX 160 ng Bristol. Ang difference lang, ito 4 valves na and mataas ang battery rate, 14 amps. So dun pa lang panalo ka na, and the projector light na headlight. So ngayon, every perfect features and specs, may mga kaakibat yan na consequences. So ngayon, didiscuss naman natin yung mga cons na itong ATR 160 since 2 months ko na siyang ginagamit. Sasabihin natin sa inyo and honest to goodness tayo, lahat ng cons na pwede mong ma-experience in the future dito sa ATR 160. And also sa ganda ng vlog ng ibang mga vlogger dito at pag-relay ng specs sa kanila, sobrang daming umorder nito ngayon. Speaking of that, may darating pong 5 container na ATR 160 ngayong April and 90% nun is naka-reserve na. Imagine niyo yun guys. Ngayong taon lang nag-release to and sa Pilipinas and 90% nung bababa na 5 container this coming April is sold na or naka-reserve na dahil nga sa ganda ng specs na pinakita nitong ATR 160. Nga pala, ang nagkikerry nito is Bristol Motorcycle. So any branch ng Bristol, makakakuha ka nito. Alright? So now let's start with the cons of ATR 160. So isa to sa mga major concern ng nag-comment sa atin dun sa mga vlog ko. Parts availability daw ng ball race or ng steering stern or sa T-post. So related to sa T-post ng ATR 160. So ito yung unang concern ni Bossing. Ngayon sasagutin natin yan. Bossing, as up to date, ngayong April 8, may nagpa-repair na tropa natin na ATR 160 dyan sa Motomorini, Bristol, Caloocan. Nadisgrasya siya, sadly, pero okay naman siya, walang nangyari sa kanya. And good news is, merong parts na available sa ball race and T-post netong ATR 160. O yun good news yun mga tol. Doon sa nagtanong, sana nasagot ko yung tanong mo Bossing. Then second question sa mga napili kong comments sa vlog, projector headlight pag nasira meron kaya? So para sa akin ito yung second cons nitong ATR 160 at dahil nga maganda tong upgrades ng ATR 160 na to dahil naka-projector headlight na nga ang ATR 160. So, hinihintay ko lang ang reply ng Bristol Motorcycle and QJ Motor kung merong stocks na available or kung magkakaroon dahil alam naman natin na bago pa lang to sa market and I believe kinukumpleto pa ng QJ Motor ang inventory nila for all the parts para sa ATR 160 kasi imposibleng wala silang parts ng headlight nito. Paano kapag nalobat or nasira yung isa? Anong bibili natin, 'di ba? So I believe magkakaroon ng stocks yan. I-update na lang kagad tayo and i-update ko rin kayo. Yan, so yung last question sa vlog natin or nag-comment is my third cons para sa scooter na to or yung battery availability or kapag nasira ang battery, may available kayang mabibilan sa kasa? Okay, so ang battery ng ATR 160 is unique talaga dahil nga siya lang ang may pinakamataas na rate sa lahat ng scooter ngayon sa Pilipinas sa kategory niya na 160. 12 volts 14 amps po ang battery ng ATR 160. So hindi po ito rechargeable, I think. Disposable po ito. Good for 2 to 3 years or 3 to 4 years po ang shelf life nito. Depende po sa usage mo at upgrades mo. So the more na wala kang upgrades masyado, mga ilaw or napakadaming kung ano-anong electrical, mas tatagal ang life ng baterya. So law of
usage din talaga siya. Kaya sa mga nagpapa-install ng mga electrical like MDL, DRL, or kung ano-ano pang mga upgrade sa ilaw, make sure po na sa kasa kayo magpapagawa para safe po ang inyong motor at battery. Dahil hindi po mura ang presyo ng battery na yan dahil nga maganda ang rate niya. Sa pagkakaalam ko, nasa 5,500 or 6,500 ang isa ng bateryang yan, and makakakuha ka lang ata sa Yuasa sa Caloocan sales. So I advise sa mga user ng ATR 160 or sa mga owner ng ATR 160, kalmahan nyo lang po sa mga upgrades ng mga electrical para po safe din ang inyong motor. And sa mga mag-upgrade pa lang, paki-double check po at saka sa po tayo magpagawa. Alright. Yan, so sa ibang mga cons, i-update ko pa kayo, and from time to time naman mga tol, nakaantabay tayo sa update ng Bristol Motorcycle Caloocan and QJ Motor para ma-update ko rin sa vlog yung ibang mga owner nito na nasa ibang lugar. And good news guys, nakausap ko yung head mechanic nila. May ibang parts na daw po na dumating ang ATR 160 natin. So as I've said a while ago, unti-unti lang po mga bossing, lalabas at lalabas po ang mga parts na available sa ATR 160 kasi imposible pong hindi sila maglabas ng mga parts na available dito dahil napakaganda po ng scooter na to. So as per doon sa nakausap ko, may mga dumating naman daw na parts, and sa mga susunod na container may mga darating pa daw pong parts, which is very good news para sa atin. Ang gusto ko lang mangyari sana umabot doon sa ibang mga branch ng Bristol Motorcycle yung mga availability ng products or ng mga parts pang ATR 160. And congrats na rin po sa mga magkakaroon nitong April. Message lang po kayo sa page ko, Facebook page Vlog ni Kosa, or dito sa YouTube natin para mag-ride tayo dito sa DRT Bulacan. See you guys!